Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Una sa mga taga Mendez at sa lahat ng pwede nating maabot sa ating pag-aaral ngayong umagang ito ng linggo. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil una, matagumpay tayo sa ating operasyon. Salamat sa Panginoon at binigyan pa muli tayo ng buhay. At sa umagang ito, pag-aaralan natin yung una, yung shape. Pag-aaralan po natin yan, ang ibig sabihin ay hubugin. Bilang pamilya, nais natin na hubugin, una, ang ating mga anak upang sila ay maging matagumpay at maihanda natin sila for the future. Matayog ang pangarap natin at gagawin natin ang lahat. Maabot lang natin ang tugatog ng tagumpay. Kaya nga minsan nagagawa nating mandaya kahit pumatay pa at sa kasaan ng iba. Ang ibig sabihin, naging sakim tayo dahil nais natin na mabigyan natin ng magandang kapalaran ng ating mga anak. Subalit meron tayo nalimutan. Bilang pamilya, ay ang ating mga anak pinag-aaral natin. Kaya nga meron tayong tinatawag na GMRC o Good Manners and Right Conduct. Subalit, alam nyo, ang nakalimutan ng marami, hubugin ang bata sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya dapat tama ang ating perspective in life. At ma-develop natin sila bilang maka-Diyos. Kasi kung sa atin lang paraan at motivation at expectation, makikita nila at gagawin din nila kung ano yung ating ginagawa. Kaya nga, inilagay tayo ng Panginoon sa lugar na ito upang una, tayo bilang mananampalataya ay maging pagpapala. At kung hindi pa tayo mananampalataya, kailangan makilala natin ang ating Panginoon. Katulad din ng mga nag-aaral sa Philippine Military Academy, hinuhubog sila para ihanda, hindi lang sa gera, kundi sa isang 24 hours na services para bantayan ang ating bansang Pilipinas. Kaya nga, alam nyo, isang napakalaking bagay na tayo rin, mga magulang, if we want to learn, we could go to school on the mistakes of others. Dapat yan ang unang matutuhan natin kasi yan ang kailangan ng isang magulang. Kaya ang pag-aaralan natin, una, yung spiritual gifts. Ayan, kaya mahalaga po yung spiritual gifts na yan na matutuhan ng ating mga anak. Pangalawa, may handa natin ang kanilang puso. Pangatlo, makita natin ano ba ang kanilang abilities. Higit sa lahat, alam nyo, ang gusto natin, gwapo, maganda ang ating mga anak. Kaya pilit natin silang hinuhubog para sa isang personality. At higit sa lahat, ang kailangan nila ay ma-experience nila ang buhay bilang isang mananampalataya. Kaya kung titingnan po natin, ang sabi nga, if we want to learn, we could go to school on the mistakes of others. Ephesians 2:10. Ang sabi, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared ahead of time for us to do. Kaya, before God created you, He decides what role He wanted you to play on earth. Gusto niya, malaman natin, matutuhan, ano ba ang ating mga gagawin. At higit sa lahat, katulad ng ating ginagawa, sa ating mga mananampalataya at
ang nais natin mahubog ang bawat isa sa atin. Katulad ng sinasabi sa 2 Timothy ni Apostol Pablo, sabi niya kung ano yung ituturo mo. Sabi nga ay study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be afraid, rightly dividing the truth. Kaya, pangalawa, gusto ng Diyos na mahubog tayo sa paraan niya. Ang kailangan ay sundin natin ang paraan ng Diyos at ituro natin ito sa ating mga anak. Pero kung tayo ay nakakalimutan natin, pati ang ating mga gawain, pagbabasa ng Biblia, devotion, prayer, naku, alam nyo yan ang failure tayo eh. Alam nyo, gusto nating maging matagumpay, pero ayaw naman nating gawin yung nais ng Diyos para sa atin. Kaya ang sabi sa Psalm 139, 13 to 14, sabi dito, for it was you who created my inward parts. You knit me together in my mother's womb. I will praise you because I have been remarkably and wondrously made. Your works are wondrous and I know this very well. So matutuhan natin, lalong-lalo na ngayon sa panahong ito ng pandemic. Alam nyo, nakita ko na nabuhay tayo, na malaya, nakalalakad tayo. Ang gusto nating puntahan, napupuntahan natin. Pero ngayon, alam nyo, parang nabawasan ng lahat. Kahit alam nyo, marahil merong nais ang Diyos ituro sa atin. Una, naiipon tayo doon sa loob ng tahanan. Alam niyo, pagkakataon yan para tayo, ang ating anak, magkasama-samang manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi niya doon po sa pangatlo, ayaw niyang masayang ang lahat ng bagay. God never wastes anything. Binigyan tayo ng buhay at abilities, interest, talent, gifts, personality, and life experiences para maituro natin sa ating mga anak at tayo naman maisapuso natin ang nais ng Diyos na gagawin natin upang sa gayong paraan ay malaman natin ang nais ng Diyos sa ating tahanan, sa buhay ng ating mga anak, at higit sa lahat, alam nyo, matutuhan natin yung paano tayo magiging matapat sa Panginoon. Kaya nga ang sabi sa 1 Corinthians 12, 4-6, now there are different gifts, but the same Spirit. There are different ministries, but the same Lord. And there are different activities, but the same God works all of them in each person. Napakaganda po niyan. Yan po ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kailangan natin ay ang ating Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 7, a manifestation of the Spirit is given to each person for the common good. To one is given a message of wisdom through the Spirit, to another a message of knowledge by the same Spirit. Kaya alam niyo, kung pupunta po tayo sa konklusyon ng ating pag-aaral, ang buhay natin ay maikli. At ang buhay natin ay katulad ng isang regalo. Kaya kung bubuksan natin ang ating puso, una para sa Panginoon, at kikilanli natin siya bilang ating Panginoon, Diyos at Hari ng ating buhay, at tatanggapin natin siya bilang ating Diyos, Panginoon ng ating buhay, ay makilala natin siya. Ang dagdag, sabi nga, ay anuman ang ating ginagawa, whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Paano natin siya mapapasalamatan? Paano natin marerecognize ang ating Panginoon bilang ating Panginoon, Hari at tagapagligtas?
At makita natin na bilang Panginoon tagapagligtas, alam nyo, binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, whoever does not have the Spirit cannot receive the gifts that comes from God. Hindi pwedeng lumabas sa mga talento sapagkat ito ay hindi kailangang pagtrabahuhan natin. Yung pong talento, ito po ay kaloob ng Diyos. Katulad dito ng isang tubig. Ang sabi niya doon sa babae, ngunit ang tubig na aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. O yan yung bukal na bubukal sa atin sa pamamagitan ng spiritual gifts. We're not given for your own benefit, but for the benefit of others, just other people. We're given gifts for you, for your own benefits. Kaya't sa kabuuan, hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Kung bubuksan mo ang iyong puso, bubuksan mo ang iyong buhay, aagos ang tubig, makikita natin ang talento. At higit sa lahat, makikita natin ang tunay na katuwaan, fulfillment ng ating gagawin sa Diyos. Kaya't kung nais natin na maging matagumpay ang ating mga anak, ituro muna natin sa kanila ang Diyos. Tayo rin, kailangan nating matutuhan kung paano tayo maging matapat sa Diyos. Ang tanong, tayo ba ay totoong Kristiyano na? O baka nagpapanggap lang tayo? Akala natin totoo na tayong Kristiyano, wala pala tayo ng Espiritu ni Kristo. Kaya nga sabi, ulitin natin, whoever does not have the Spirit cannot receive the gifts that came from God. So, ang ibig sabihin yan, hindi masasayang ang ating panahon na tayo ay iniligay ng Diyos dahil ang ating buhay ay magiging pagpala sa maraming mga tao. So, ngayong umagang ito, anyayahan ko lang kayong manalangin. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ito ang pagkakataon. Kasi alam nyo, yung panahon ito ng pandemic, yung ating nadaranas, baka ito na yung second coming of God. Handa na ba talaga tayo kung sakaling darating ang Panginoon? Kaya nga alam nyo, tingnan nyo, parang ang pera natin, halos wala nang kwenta. Ang eskwelahan, halos hindi makapagbukas. Ang lahat natatakot. At alam nyo, para maalis natin ang takot na yan, kailangan natin yung tapang na nagmumula sa Panginoon. At kailangan si Kristo ang ating Diyos. Kaya ngayong gabi, anyayahan ko kayong manalangin. Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin at tariin niyo itong inyong panalangin. Sabihin natin, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sapagkat nangusap ka sa aking puso. Pinaunawa mo sa akin na kung wala akong Espiritu, ay wala akong Espiritu. Kailangan ko pala yung Espiritong nagmumula sa iyo na siyang kulang sa aking buhay. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, inaanyayahan kita sa aking puso upang maging hari, Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Tumatalikod ako sa lahat ng uri ng kasalanan at pinaghahari ko ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Nagsisisi ako sa lahat ng aking mga karumihan at ngayon nais kong mabuhay na ikaw ang aking Diyos at Panginoon na siyang aking paglilingkuran kasama ang aking pamilya. Kaya't hubugin mo kami upang sa gayon, Panginoon, maging pagpapala kami sa marami. Sapagkat ang buhay ay pansamantala at minsan lang kaming mabubuhay sa mundong ito. Nais namin na mag-iwan kami ng legacy, Panginoon, na ang legacy niyon, Panginoon, ay ipinangaral namin ang iyong salita. Kaya't maraming salamat po at purihin ang Panginoon. Sabi nga, alam niyo, meron pong mga kawal. Nagpunta sila doon sa kanilang chaplain. Ang sabi na, naniniwala po ba kayo
sa katotohanan ng impyerno? Sabi niya, no. Sabi niya, kung gayon pala, sinasayang nyo lang ang panahon nyo sa lugar na ito. At kami ay maaari nyo pang iligaw. Hindi namin kayo kailangan. Kaya nga alam niyo, tingnan nyo, yung pong ating ministry, itinuturo ng Biblia at kung paano natin ito i-apply. Kaya't na ngayong umagang ito, maraming salamat po sa inyo. Sabi nga, di ba? Sabi doon sa isang awit, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. Kailangan natin ang Panginoon. At kailangan natin. At kung nais natin ang paggabay niya, handa po ang Panginoon. Gabayan tayo. Buksan natin ang Biblia. Mag-aral tayo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.